Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Top Rank founder Bob Arum tiwalang tatangkilikin ng mga fight fans ang naikasang trilogy ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Alex Compton mentored Alaska Aces, pasok na sa finals ng PBA Philippine Cup. 7-11 by road bike Philippine Continental Team, optimistiko sa kanilang tsansa na makapodium finish sa UCI Sanctioned Tour de Langkawi sa Malaysia. Phil-American BMX rider Shena Fines umaasang makakapagsalba ng pwesto sa Rio Olympics. Tony Parker led San Antonio Spurs, nagsalansa ng siyam na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Veteran point guard Bayron Davis nakatakdang pumirma ng kontrata sa NBA Developmental League at two-time Tour de France champion Chris Froome mananatili sa Team Sky hanggang sa taong 2018. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, bagamat may ilang kumokontra, tiwala pa rin si Top Rank Big Boss Bob Arum na tatangkilikin ng mga fight fans ang rubber match ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa Abril 9. Ito'y dahil na rin sa taglay na drawing power ni Pacquiao na kumolekta na ng 8 titulo sa 8 magkakaibang dibisyon. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos, Station Manager, Sports Radio 918. At least 1 million pay-per-view buys ang target ni Top Rank founder Bob Arum para sa naikasang trilogy ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Ito'y kahit pa marami ang nagsasabi na hindi na dapat magharap sa ikatlong pagkakataon ng dalawang welterweight rivals. Ayon kay Arum, sa tingin niya ay kayang higitan ng rubber match ang benta sa pay-per-view ng unang dalawang enkwentro ni Pacquiao at Bradley dahil may taglay pa rin anya na drawing power ang 37-year-old Pinoy ring icon. Unang nagtala ng 890,000 pay-per-view subscriptions ang sagupaan ni Pacquiao at Bradley noong 2012 bago ito bumaba sa 750,000 buys sa rematch noong 2014. Sa pag-ikot ng PTV Sports, mayorya ng mga local fans na aming nakausap ay pabor sa naikasang Pacquiao-Bradley Part 3. Pabor, para malaman kung sinong tunay na mas magaling. Gusto ko isa pa para malaman ang totoo talaga kung sino doon. Kasi ang gusto ko kasi doon si Pacquiao eh. Para magkaalaman talaga kung sino talaga yung magaling kasi nung nakaraan dapat si Pacquiao naman talaga yung panalo tapos hindi naman pala. Ang WBO Welterweight Championship ni Pacquiao at Bradley ay tinakda sa Abril 9 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, naniniwala naman si well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino na walang threat na mabibigay kay Nonito Donaire Jr. ang dalawang boksingero na inihahanay para sa kanyang comeback fight sa buwan ng Abril. May report si Judith Caringal ng Sports Radio 918. Tila naghahanap ng mas magaan na laban ang kampo ni Nonito the Filipino Flash Donaire. Itong obserbasyon ni local boxing analyst Attorney Ed Tolentino sa direksyong tinatahak ng Team Donaire para sa kanilang homecoming bout sa Abril. Ayon kay Tolentino, walang threat na maaaring ibigay ang ilang boksingero na inililing niya bilang next opponent ni Donaire, tulad ni na former World Featherweight Champion Yevgeny Gradovich at Hungarian fighter Sobeda. Sa dalawa, Sebeda ang sinasabing posibleng makasundo ng kampo ni Donaire. Ang problema, even though he's from Hungary, I doubt if he is that hungry. Kasi hindi kilala yung mga nakalaban eh. You look at his last fight against Nick Otieno. Nick Otieno lumalaban pa ito panahon ni Zigores eh. So nakita natin medyo suspect itong choice na ito, ano? Samantala,
Naiintindihan naman ni Tolentino kung bakit nais ni Donaire na makakuha ng isang magaan na laban, lalo pat hindi naging madali ang pag-agaw niya ng bakanteng WBO Super Bantamweight belt sa matchup kontra Mexican top contender Cesar Juarez noong isang buwan. Usually, ang logic ng mga handlers, you don't want your boy to jump from the frying pan to the mouth of a volcano. So, konting lang, kumbaga intermission, just to regroup dahil hindi biro yung huling laban ni Donaire Jr. kay Juarez. Sa April 23 ay balik aksyon na si Donaire para idepensa ang kanyang korona sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa professional basketball. Pasok na sa finals ng PBA Philippine Cup ang Alaska Aces. Ito'y matapos na muli nilang tambakan ng Global Port Batang Pier 118-89 sa Game 5 kagabi upang wakasan nila ang semifinal series 4-1. Balanseng kumpensa ang isalubong ng Alaska sa kalaban kung saan 6 na players sila ang umiscore ng double figures. Atin na sa pangunan nila guards Chris Banchero at Chris Eximiniano ng kapwa pumukol ng 18 points. Bukod pa rito, nagpatupad din ng malapader na depensa ang Aces laban sa Batang Pier, partikular na sa backcourt duo ni Stanley Pringle at Terrence Romeo. Ang championship opponent ng Alaska ay magwawagi sa serye ng defending champion San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters. Ito ang ikalawang sunod ng championship appearance ng Alex Compton mentored team sa season opening tournament. Samantala, kumbinsido naman si Rain or Shine Elasto Painters point guard Chris Chu na tama ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang kanyang basketball career ngayong season. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Aminado si point guard Chris Chu na nakinabang siya sa pinirmahang 2-year contract extension sa Rain or Shine Elasto Painters. Ito'y dahil nakakuha siya ng karagdagang kumpiyansa sa kampanya ng koponan sa itinatanghal na PBA Philippine Cup. Sa katunayan, hindi bababa sa 5 assist kada game ang kontribusyon ni Chu sa 5 sa 11 elimination round assignments ng Rain or Shine sa season opening tournament. Kung ano yung pwede kong ibigay sa team. I think mainly my role is to facilitate the team, no? Create plays, make assists, score when needed, create tough defense, and provide leadership sa team. And that's what I'm trying to do. So, if it shows sa statistics, then that's good. At least napapansin. Gayunpaman, ayaw pa munang isipin ni Chu kung ikokonsidera niya ang ikalawang taon ng kanyang 2-year deal sa Asian Coatings franchise. So we don't want to look too far ahead. I just focus on my job one day at a time, staying healthy, staying fit, and just contributing to my team and helping achieve our goals. And then we'll see where that takes us, or where it takes me in particular. Sa ngayon ay tabla sa tigda-2 panalo ang semifinal series ng Rain or Shine at San Miguel Beermen at ang pivotal Game 5 ay kasalukuyang idinarao sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, umaasa naman ng Blackwater Elite Management na mag-i-improve ang kanilang performance sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil na rin sa pag-acquire lang kay American power forward Malcolm Rett bilang import para sa mid-season conference. Narito ang report ni Arian Malyari. Malaki ang paniniwala ni Blackwater Elite Team owner Josel Ducia na malaki ang maitutulong ni American import Malcolm MJ Rett sa kanilang kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil na rin sa liksi at matibay na depensa na maibibigay sa kanila ng 6'9" slot man. Ayon kay C, sa tingin niya ay mag-i-improve ang kanilang performance sa mid-season conference sa tulong na rin ni Rett. I hope MJ Rett can be a big help to the team. And I think the team will be more cohesive now kasi we played together already for the past 4 months. And let's hope for the best. It's hard to tell because other teams are also strengthening them, and so it depends on who got the better import. I think will be the great
on how the team will do with the coming tournament. Yeah. Umaasa rin si C na mag-step up sa laro ang mga local players ng team. Kabilang narito sina Mike Cortez, Carlo Las Limosa, Art de la Cruz at iba pa. Hopefully, medyo yung mga younger blood like sila Agorida, sila Melana, sana make up konti. Saka si Bototo. So yun ang rookie, sana medyo make up sa laro. Opo. Kasi tingin ko, ang concentration ko yan, lahat nasa import eh. So baka medyo luluwag dito sa mga locals. Sa Biyernes ay sasalang muna sa tune-up tournament ang Blackwater bago ang opening ng PBA Commissioner's Cup sa Pebrero at 10. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Basketball. Nangako si Phoenix Petroleum FEU shooting guard Mike Tolomia na magpapakitang gilas sa kanilang nalalapit na kampanya sa season opening PBA D-League Aspirants Cup. May report si Joyce Salamatin. Umaasa si Far Eastern University Tamaraw shooting guard Mike Tolomia na matutupad ang kanyang pangarap na makapasok sa Pro League ngayong taon. Ayon kay Tolomia, importante para sa kanya na makapagpamalas ng impresibong performance sa D-League upang makuha niya ang atensyon ng mga PBA coaches. Ang 5'11" dribbler ay magsusuot ng Phoenix Petroleum FEU uniform sa papasok na season ng D-League. Siguro ito na yung last chance ko para, kumbaga, ito na yung last tryout ko for my preparation para sa PBA. So, yun, paghahandaan ko talaga siya ng mabuti. Konti lang naman kasi yung nadagdag sa amin na players, so walang malaking adjustment talaga. Tsaka FEU pa rin naman yung naka-tie up sa team namin. So, yun, nagko-conditioning na lang kami ngayon. Samantala, inamin naman ni Tolomia na isa sa mga pangarap niya ay ang makapaglaro para sa kanyang paboritong team na Barangay Ginebra, San Miguel. Ginebra. Why? Kasi yun yung kinalakihan ko na saka yun yung first team nung kuya ko dati nung na-drop siya sa PBA. Unang makakaharap ng Phoenix Petroleum FEU ang Wangs Basketball sa opener ng PBA D-League Aspirants Cup sa Enero 25. Para sa PTV Sports, Joyce Salamatin, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa cycling. Optimistiko ang 7-Eleven by Road Bike Philippines Continental Team sa kanilang tsansa na maka-podium finish sa Tour de Langkawi sa Malaysia sa susunod na buwan. Nagbabalik si Arian Malyare. Kumpiyansa ang 7-Eleven by Road Bike Philippines Management na maganda ang ipapakita nila sa UCI-sanctioned Tour de Langkawi sa Malaysia sa susunod na buwan. Ito'y dahil na rin sa mabigat na training na pinagdaanan ng kanilang mga prize pedal pushers sa mga nakalipas sa buwan. Ayon kay team founder Engineer Bongswal, sa tingin niya ay malaki na ang iniangat ng kalidad ng mga Filipino riders. Buhat ng huling lumahok ang bansa sa Tour de Langkawi noong 2005. Nagmimiti ang team at ang mga bata na makapodium. Yun ang kagad namin at magkaroon ng resultang maganda itong race na to. Itong palakawin to kasi after 10 minutes ngayon lang ulit tayo na-invite at tempo naman na nakikilala yung team sa mga international race, hindi ba? Kaya pinupursige nila. Ibinalita rin ni Suwal na nakalatag na ang battle plan na kanilang gagamitin para sa February 24 to March 2 Bikeathon. Dalawa lang ang akyatin eh. Tapos yung iba, flat at rolling. Just nandiyan naman yung si Nieto at saka si Jesse Edwards. Siya naman ang nagtuturo ngayon sa mga Philippine rider natin. Kaya palagay ko, habol namin kung ano yung nilalaro nila, ilalaro natin na ano. At kilala mo naman ang Pilipino pagdating sa atin, hindi matatalo. Kabilang sa mga pepedal para sa 7-Eleven by Road Bike Philippines sa Malaysian race ay sina 3-time Tour champion John Mark Galedo, Marcelo Felipe, Ryan Cayubit, Dominic Perez at Jay Peralta. Habang magsisilbing reserves naman sina Spanish import Edgar Nieto at Australian reinforcement Jesse Edward. Para sa PTV Sports, Arjen Malyare, Telebisyon ng Bayan.
Sa cycling pa rin, patuloy naman ang dibdibang training ni Phil-American BMX rider Shanna Fines para sa pagsabak sa Olympic qualifier na World Championship sa Colombia sa buwan ng Mayo. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyari. Kumpiyansa si Phil-American BMX rider Shanna Fines na makakapagsalba siya ng pwesto sa Rio Olympics. Ito'y dahil na rin sa kanyang nalilikom na 175 UCI points. Kabilang narito ang 60 points mula sa kanyang title conquest sa nakalipas na Asian Championship sa Myanmar. Ayon sa kanyang ama at coach na si Frank Fines, sa tingin niya ay kaya pa nilang maabot ang itinakdang Olympic qualifying points sa mga paparating na BMX cycling races na kanilang lalahukan. Well, right now she's sitting on 175 points, I believe. And basically what we need to do is there's going to be 3 World Cup leading into World Championships. And just going to have to see what she gets from, those 3 races. But those are the main ones that'll accumulate the most amount of points for her. At bagamat lumalabas na sa BMX World Championship sa Colombia na lamang ang tsansa ni Fines na mag-qualify sa Rio Summer Games, nakasentro pa rin ang kanilang atensyon para sa pagpedal sa mga sasalihang events sa mga susunod na buwan. She needs to at least podium at all these races. So we're looking at as many as we can get. I don't want to say right now, just because I'm just trying to, as her coach as well, I'm just trying to get her prepared, one race at a time. Don't want to, don't want her to, try to prepare for a race that hasn't even existed yet. Ang mga aksyon sa 2016 BMX World Championships ay sisikad sa Mayo 23. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang, kasado na ang lahat para sa pagnaraos ng finals ng inaugural Puma Touch League ngayong weekend. Nahati sa 3 divisyon, ang finals ng Ladies A at Ladies B ay itinakda sa Sabado sa Brent International School sa Laguna. Habang sa linggo naman sisiklab ang Championship Wars sa men's competition sa Meralco Field sa Ortigas Center sa Pasig City. Sa panayon ng PTV Sports, naniniwala si Philippine Pythons Mixed Open member Bianca Arco na masisimulan na nila ang pag-scout at pagbuo ng permanenteng national men's team dahil sa matagumpay na staging ng Puma Touch League. We're hoping that we can get a selection of men's team from the men's league to strengthen our national team for the future World Cup. Because we haven't fielded a men's team yet. Tony Parker led San Antonio Spurs. Nagsalansa ng siyam na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Patuloy ang pananalasa ng San Antonio Spurs sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa panguna ni point guard Tony Parker na pumukol ng game-high 31 points, dinomina ng San Antonio ang host Detroit Pistons 109-99 kanina upang palawigin sa 9 matches ang kanilang winning streak. Bukod kay Parker, guminang rin para sa Spurs si power forward LaMarcus Aldridge na tumikada ng 22 markers at 13 boards, habang si shooting guard Kentavious Caldwell-Pope naman ang namuno sa atake ng Pistons sa kanyang team-high 25 points. Mula sa 53-44 halftime lead ay nagawang paluboy ng Spurs sa 15 puntos ang kanilang bentahe sa third quarter. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ang Pistons. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng San Antonio Spurs sa 34 victories against 6 defeats. At ang susunod na makakarapat nila ay ang Cleveland Cavaliers sa Biyernes. Pasadahan na ba natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas
Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Ipinadala na ng Cleveland Cavaliers sa Orlando Magic si shooting guard Joe Harris kapalit ng future second round draft pick. Ito'y upang makapagbawas sila ng halos $3 million na bayad sa payroll at luxury tax ngayong season. Inaasang masasideline ng 2 buwan si Harris matapos na sumailalim siya sa right foot surgery kagabi. Ang 6'6" dribbler ay unang hinugot ng Cavaliers sa second round ng NBA rookie draft noong 2014 bago siya pinaglaro ng koponan sa kanilang D-League team na Canton Charge noong 1 taon. Sa basketball pa rin, inaasang pipirma ng kontrata sa NBA Developmental League bukas si veteran point guard Bayron Davis. Ito'y matapos na lumiban siya ng 3 seasons sa NBA. Kabilang sa mga D-League teams na posibleng kumuha sa serbisyo ng 36-year-old playmaker ay ang Austin Spurs, Delaware's 87 Sixers, Texas Legends, Fort Wayne Mad Ants at Westchester Knicks. Si Davis ay naglaro ng 13 seasons sa NBA kung saan nag-average siya ng 16.1 points, 7.2 assists at 3.8 rebounds per game. Sa tennis, pasok na si Canadian youngster Eugenie Bouchard sa quarterfinals ng Hobart International sa Australia. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Alison van Uytvanck ng Belgium sa straight set 6-4 at 7-5 kagabi. 2 beses na nakabreak sa opening set si Bouchard bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Ang round of 8 opponent ni Bouchard ay si top seed Camila Giorgi ng Italy. Sa football, pinatahimik ng West Ham United ang home crowd sa Vitality Stadium sa Bournemouth, England. Ito'y matapos na dumanhin nila ang Bournemouth Cherries 3-1 kanina. Unang umiskor sa laban si Bournemouth midfielder Harry Arthur sa 17th minute bago nagbaon ng equalizer para sa West Ham sa 67th minute si playmaker Dimitri Payet. Sa 75th minute ay umiskor naman ang tie-breaking goal si West Ham forward Ener Valencia bago niya na-convert ng isang free kick sa 84th minute. Dahil sa panalo umakyat ang West Ham sa pang-5 pwesto sa Premier League table sa kanilang nalilikom na 35 points. At sa cycling, mananatili sa Team Sky hanggang sa taong 2018 si two-time Tour de France champion Chris Froome. Ito'y matapos na pumirma siya ng contract extension sa British-based cycling club kahapon. Kasalukuyan sumalang sa training camp sa Mallorca, Spain si Froome at sisimulan niya ang kampanya hanggang season sa pamamagitan ng pagpedal sa Herald Sun Tour sa Australia sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sino ang magwawagi sa Game 5 ng PBA Philippine Cup Semifinal Series sa pagitan ng defending champion San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters ngayong gabi? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports. Yan, we're back. Okay. At mahaba-haba rin yung oras natin. Kalahating oras. Okay, sige. So, para maging masaya ang ating gabi, makipagkwentuhan kayo sa amin through our question of the day. Yes, ang question of the day natin is, sinong magwawagi sa Game 5 ng PBA Philippine Cup Semifinal Series sa pagitan ng San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters ngayong gabi? Ipadala nyo ang inyong mga sagot sa facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Yan. Okie-dokie. And, nakapost na ba? Nakapost na ba, May? Oo, meron na. Okay, ito yun, ano? Game 5. San Miguel. Gandang bakbakan ito. Sige. Bago yan. Okay. Basa muna tayo. At yung ating pong cellphone number pala, kung gusto po ninyong tumawag. Again, tawag lang po. Wala pong... Text. Pero ang dami nating texters din dyan sa phone. Ang daming nagte-text kaya lang hindi natin masagot. Okay, ang ating pong cellphone number ay 0929-156-1450. Again, 0929-156-1450. Alright. Facebook muna tayo. Okay. Kasid-sid. Ads.
Kino Ray. Sabi ng mga idol, Haji, Dennis, and beautiful Meg, it's very hard to give the forecast of these two very excellent teams. But for me, SMB will bag the Game 5 if ever Almazan and Jericho Cruz still on the bench, while SMB are intact. Their players so pretty sure Fajardo will shine and dominate the game once again. But for SMB, don't take advantage of underestimate Rain or Shine, because even they're down, they have a lot of gunners, can explode outside the rainbow anytime. So careful, SMB. I want SMB to win this series to face my favorites and waiting in the finals, Alaska Aces. You know, mga idol, Aces need to revenge from the Phil Cup last season. It hurt. It's a very hurting loss. It hurts. It hurts. It hurts. To SMB, more power to your show, PTV. It hurts sa ilong. It hurts. Okay, ako naman. Basa. JD James, Agwan. Ay, Agwan ba? Tama ba? Agwan, ano? O Agwan. Naku. Agwan. Oo, sana ROS. Para maiba naman. Ito, kontra dun sa... kontra pati sa ano. Pero kung SMB, ayos lang para makapag-revenge ang Alaska Aces sa kanila. Magandang laban kasi walang import ngayon. Basta wag lang ang referees magdikta ng laro. Magiging exciting ang mga laban. More power, PTV Sports. Alaska diehard fan here. Hashtag the beast. Hashtag we not me. Yun. Okay, si JB James Agwan. 10 years na pala tayo. No? 10 years na. Uy, dapat meron tayong ano. Dapat meron tayong celebration. 10 years na. 10 taon niyo kami pinagtyagaan. Nakalain mo. Kami rin nagtyagaan. Galing. So, ano pa ako nun eh. May bangs pa ako nun eh. Sige, basa mo na, Meg. Jeric, Franz, Zulweta, Boss Dennis, Haji, and Miss Meg. Rain or shine will take Game 5. They should treat it as a matter of life and death. Opinion lang po, if they lose tonight, no way they can bounce back to defeat SMB in Game 7. Hi sa mga anak ko na si Janrick, Steven, Chaska, and sa asawa ko na si Len. Yan, in about 5 minutes, tatawagan natin si Manny Pacquiao, yung kanyang assistant coach. Yan, si Chito Victolero. Sige. Ayan, tatawagan natin. May baka ma-offend si ano Sino? Head coach Manny. Ay, hindi. Siya naman talaga coach nun eh. Si Chito Victolero. Okay, sige. Okay, fine. Jeric, ano ba? Sino ba? Jeric ba? James Brian Peña de la Peña yan. Pero baliktad Peña de la. Idol din, Haji, magandang Meg. Sa akin po, rain or shine, dahil lahat ng gumagawa ng lahat sila gumagawa ng paraan para makascore. Magaling manligaw itong mga to. At walang superstar sa kanila. Pero team ko, Star Hotshots. Binabati ko taga dito sa amin, Kiblawan, Davao del Sur. Woohoo! Sa aking mga kaibigan. Ayan, pala kaibigan, si James Brian de la Peña. Sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Alright. Friendly lang kayo sa kanya. Ay, teka, caller muna tayo. Okay. Oo, meron ba tumatawag? Teka, sandali. Oops. I-set natin, ha? Nako, walang signal. Ano? Wala bang signal? Wala, yun, nakapula. Sige, tabasa ka muna. Alera, Labasan, Elcher. San Miguel yan, idol. Walang makapagpipigil kay Fajardo. Pabati kay Idol Dennis. Hi. Pabati ko lang, ako ba, Idol Dennis. Asawa ko na, ikaw daw magbati. Ano? Pabati ko lang, Idol. Asawa niya raw na nasa Hong Kong ngayon, si Karen Largosa. Ayan, sabi ni Elcher ba to? Aliera. Ayan, I love you, my tart. My tart? Kakaiba yan, Oo. And to all, Bolbolan, Guadalupe, Karkar, Cebu. Ayan, okay. So, Elcher Aliera, sweet mo, ha? Ayan. Sa Hong Kong, napapanood tayo siyempre, YouTube, PTV. Okay, sige. Bern Mendoza, if Rain or Shine plays the same way they did on Game 2 and 3, they will win. Issue is, if a healthy Almazan and Cruz will play today, if SMB repeats Game 4 win today, Rain or Shine is in deep trouble.
just my 2 cents worth. Ayan, puro mga Inglesero, mga Facebook natin na. Nag-hemorrhage na kami. Oo. Si Alvin Tuco. Sawa ni... hi guys. Friendly si Alvin Tuco. Para sa akin, rain or shine sana. Kaso may na-injury sa kanila. Para sa akin, mas mahusay ang rain or shine dahil kung wala si Fajardo, wala sa semis ang SMB. Puro kay Fajardo lang naman kasi nila pinapasa ang bola eh. At sana Ross ang makapasok para may iba naman. Sounds bitter but that's my opinion. Pakibati na lang po dito sa Holy Spirit, Quezon City na malapit na ang fiesta. Good luck. 2 teams, go! ROS. Hashtag mauna na kami sa finals. Hashtag Aces fan here. See translation. Ayun ba yun? Ay, hindi. Kala ko kasama. Nabasa lahat. Pero rin, ano pala siya? Alaska fan. Pero gusto niya rain or shine ang pumasok. Si Alvin Tuco. Try nyo nga ulit, i-dial yung ating number. May signal na. Subukan natin ha. 0929-156-1450. Re-restart ko lang ha. Pula eh. Ayan o. Ayun, nag-blue na. Okay, again, 0929-156-1450. Start nga natin. Facebook muna tayo ulit. Ayan na, may pumasok. Sige. Subukan natin na. Okay, hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hello, Doggy. Ay. Sino ba yun? Hello, Doggy. Ay, hello? Yes. Sabi mo. Sino po sila? Ano na? Teka, pare ko. Pahinaan na lang. Ay, naputol. Ay, mayroon ba? Ay, nandiyan pa. Sige, pare ko, yung TV mo, pakibabaan ng volume. Nagpi-feedback tayo. Kailangan ko na po. Sige, relax ka lang. Sige, ikaw na nasa linya ngayon. Sige, kabante siya. Sige. Meg, hello, good evening. Good evening po. Yes. May sagot tayo sa question of the day? Meron po. Para sa Ano po pangalan? San Miguel po mananalo. San Miguel. Teka muna, anong pangalan mo, partner? Jerry. Ha? Jerry. Opo. Jerry, ang sin Jerry Codinera. Opo. Sige, Jerry, anong sagot mo? San Miguel po. San Miguel. Ba't San Miguel? Kasi po, nasa kanila po ang momento ngayon. Kaya po sila maglalalo. Okay, sige. Jerry, tagasan ka? Nueva Ecija po, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Novo Ecijano, si Jerry. Opo. Nandiyan ka ngayon sa Nueva Ecija? Opo, dito po ako sa Nueva Ecija. Uy, di ka Nueva Ecija si Tabel. Oo, kababayan mo si Tabel. At saka si ano? Ay, sino? Ikaw? Hindi, yung mga... Meron akong kababayan dyan sa San Jose. Opo. Jerry. Saan ka ba sa Nueva Ecija? San Isidro po. San Isidro. Okay, sige. Okay, may babatiin ka pa, Jerry? Magtatanong po ako. Sige, magtanong ka. Sige. May trade po ba sa Ginebra na yan? May trade? Sa Ginebra. Opo, sa Ginebra. Wala pang balita. Pero ang alam ko, balik practice sila ngayong week eh. Opo. Ginebra fan ka, no, Jerry? Opo. Sige. Okay, Jerry, baka meron kang gusto pang batiin. Wala na po. Thank you po. Okay. You're welcome. Salamat, Jerry ng Nueva Ecija. Okay, very good. Very good, wala. Sige, wala siyang gustong batiin. Tawagan natin si Iho, sino po pwedeng makatawag dyan? Ayan, patawagan natin ha. Again, tatawagan natin. Si Manny Pacquiao. For tonight, Tatawagan po natin yung kanyang assistant coach. Ayan. Akala ko kanina, assistant si ano. Yan, sige. Parang hindi siya ganado. Kagabi ganado siya, Chris Chu eh. Chris Chu yung tinawagan kagabi. Ngayon parang, okay, parang fine. napilitan. Kagabi parang, hindi. Oy, kinabisa mo ikaw ah. Sige, padayal na, Iha.
Nagdadial na ba? Si Chito Victorero. Sige, basa ka muna, Meg. King James Vargas Rios, para sa akin, rain or shine na yan hanggang Game 6. Gusto na rin kasi ni Coach Yeng makapag-champion ng All-Filipino. At saka para maiba naman ang timpla ng finals. Idol Haji, sino-sino na po ba ang mga import na update sa Star? Kung sakali ba na maging import ng Star si James, may posibilidad ba na mapunta sa BGSMC Denzel Falls? Mas may pabati naman kami dito sa UP Diliman, Rios at Vargas family, solid fan ng Star Hotshots at PTV Sports. Salamat at God bless. Ayan. At well, meron na import kasi yung Ginebra, no? Si Othius Jeffers na actually balik import dahil naglaro ng 1 game yan for the Talk and Text, Tropang Texters. And in the meantime, makikibalita muna tayo sa team ni Manny Pacquiao at kasama po natin, tingin ko, ito talaga yung coach nila. Kanina mo pa nga sinasabi. Oo, kanina. Hindi, kaibigan natin to, magaling na coach ito, tandaan niyo yan sa sinasabi ko sa buong Pilipinas. Coach Chito Victorero ng Mahindra. Coach, good evening. Welcome sa PTV Sports. Magandang gabi sa inyo, Dennis. Sa lahat ng nakikinig sa inyo dyan sa inyong programa. Okay, Coach. Salamat sa magandang introduction mo. Hindi, totoo yun. Coach, kasama ko si Meg Siozon, kapartner natin dito. Hello po, good evening po. Meg, good evening. Alright, Coach, siguro ikaw nang magsabi. Any update? Meron bang bago, player, import? Ano bang latest sa Mahindra Enforcers? Yes, nag-start kami mag-practice and prepare for this next conference last week pa. So, and then yung import namin, si Augustus Gilchrist from College of South Florida. Nag-arrive siya last Sunday. So, nakaka-ensayo na siya ngayong week sa amin. And we hope for the best dun sa bagong import namin. Sa bagong player naman, wala kaming bagong player na local. Stay kami dun sa core namin nung All-Filipino. We hope yun lang, lang namin is ma-improve yung mga ibang aspect ng game namin. Okay. Coach, yung PJ Ramos, hindi nyo ba sinubukan yun na makuha? Kasi ang alam ko, ano kayo, di ba? Unlimited height kayo? Tama, Dennis. Kaya lang kasi right now, he's not available eh. I think he's playing in China. And medyo, sinubukan din namin siya, but hindi pa siya available. So maybe sa February pa daw yata siya magiging available. So, hindi namin alam kung anong mangyayari. But we're still positive naman dito sa import namin. Tingnan natin kung ano yung pwede nating mabigay niya sa amin sa team namin. Coach, ano po ba ang may expect ng mga viewers sa Mahindra for next conference po? Expect nila na yun nga, ang medyo kasi ang luck namin nung last conference, yung finishing touches namin, yun ang tawag. Parang yung sa endgame, medyo last 2 minutes, last sa fourth quarter, medyo nagko-collapse yung team. Ganun. So, I expect naman kasi medyo bata pa yung team at the same time, madami kaming bagong players. But now, nagkasama-sama na sila. At the same time, medyo nakakuha kami ng magandang experience last conference. Maganda naman yung last conference namin, madami kami natutunan. Especially, naglaro pa kami ng do or die with Blackwater. But yun nga, expect lang na we keep on fighting until the end. We try to be positive on our import na sana matulungan niya kami para at least makapasok sa playoffs muna on this coming conference. Okay. Coach, with the Gilchrist, paano mo ito na-discover at saka ano yung background itong player na to? Kasi inintroduce sa amin ni Miss Cheryl, yung agent ng import. And then, kinika namin yung kanyang yung college nung ginagawa niya ng college. At the same time, yung mga sa mga foreign laro niya sa Hungary, dito yung huli niya. So, sinubukan namin siya kasi nga actually meron kaming mga tinisin na import and introduce sa amin to. So, sinubukan namin and titingnan namin kung hanggang saan yung magtulong ng bagong import namin. Alright. At dumating nung Sunday ka mo, Coach? Oo, nung
Sunday siya dumating, so nakaka-excited na siya sa amin. 3 days na. So, I think okay naman. Inaano lang namin yung kanyang conditioning muna. And then, we'll try to see dun sa mga tune-up game kung ano yung pwedeng bigay niya sa amin. So, kailan yung ulan yung tune-up game, Coach? We have a scheduled tune-up next Wednesday against Sino, Coach? Meralco din. Meralco, yung kalaban. Si Coach Manny naman, Coach, anong say niya rito sa sa mga movements niyo, sa import? Meron ba siyang input tungkol dito? Right now, alam naman niya yun. Alam naman niya na ito yung import namin. Alam din niya na hindi available si BJ at si Enjay. Kasi we're looking dun sa dalawa. Kahit sino, but yun nga, medyo hindi sila available for until February. So, yun, alam naman ni Coach Manny yun. At the same time, alam din niya yung na ito pa rin yung magiging core ng team namin. And he's very patient naman with the players also. Na he knows the process. Yung process namin, ganito, magiging ganito yung proseso. But, yun nga, sabi lang niya, we need to improve every day at saka kailangan namin mag-improve ngayong conference. So, yun. Right now kasi medyo, naman siya, hindi man natin masasabi, hindi siya makakapunta sa practice right now, pero alam naman niya yung mga nangyayari. Alright. Most likely, Coach, ang laro sa loob? Yes, sa loob siya, but meron siyang mga perimeter shot siya. Maganda yung outside shot siya. At the same time, may bata He's only 26 years old. So, bata pa, no? Oo, gusto namin din kasi medyo running dyan, parang makasabay sa takbuhan. So, I think, for the last 3 practices, Dennis, medyo maganda naman, impressive din. Yun nga, titingnan lang namin siguro yung mga tune-up game. Ayun. Anto, Coach, 7-footer ba to? Itong import ninyo? Tama yan, Dennis? 7-footer ba to? Hindi, lang siya, it's around 6'8", 6'9" siguro. Oo, medyo maliit, pero naman masipag naman yung bata. So, I think, parang may gusto siyang patunayan din. Siguro kaya niya maglaro dito sa atin as a import. Alright. And Coach, siguro sa mga ibang teams, meron ka bang naririnig na import na darating from other teams na medyo na parang na-aware ka or medyo nag-alala ka na, okay yung import na yan, kilala ko yan? Usually, ang advantage nito, yung mga old import like sa Rainer Shine, City, tapos sa Alaska, Dozier, yan yung mga nandyan na. Tapos, yung yan sa Ginebra, even kahit na medyo maliit siya, talagang maayos yung import na yon. Yung ibang team kasi right now sa NLEX, yung dating import din nila si Thornton. So, yun nga, yung mga may advantage yung mga dating mga balik import na kasi they know na alam nila yung style ng play sa PBA, kilala sila ng mga teammates nila. So, yun ang mga may advantage. At yung mga bago, wala naman ako natinig na medyo talagang yung kumbaga NBA caliber na player. So, tingnan natin. Baka yung kasing ibang team wala pang import. Okay, alright. Okay. Coach, again, maraming salamat sa pagsama sa amin and good luck sa'yo. Sa oportunidad na binigay mo na yung team namin, sabi ko yung update ng team namin. Thank you very much sa programa niyo. Okay, yan po mga kaibigan, si Coach Chito Victolero ng Mahindra Enforcers. Officially, the assistant coach. But, Ayan. Pero alam mo, dun sa sinabi ni Coach regarding dun sa mga balik import, minsan di ba sumasablay pa nga yung ibang most valuable player or most valuable import. Pag bumabalik, medyo pumapalya. Depende kasi kung walang sinasalihan or what, diba? Yun ang nagiging problema. Kumbaga, nawawala sa kondisyon. In the meantime, we will take a quick break. At syempre, sasagutin pa namin ang inyong mga text or Facebook messages at ang inyong mga tawag. Sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hello, I'm Rachel Ann Cabral de la Cruz, your 2012 London Olympian. You're watching PTV Sports. At
nagbabalik ang PTV Sport. Alright, sige, basa tayo, Meg. Facebook. Mark Kistapson Rotherchild Marzan. Sabi niya, good eve guys. Sa Rain or Shine po ako, sana manalo sila dahil sila yung team na may pusong lumaban at may teamwork talaga. Ang San Antonio Spurs ng Pilipinas go for the finals, rain or shine. Alright, and caller tayo, Meg. Meron tayong caller right now. Magandang gabi po. Anong pangalan nila? Hello po, Ate Meg, Dennis. Hello, sino po sila? Joy to the world. Si Joy po. Oh, Joy! Joy, You're so 5'6", joyful. Ika Quezon City, at crush niya si Japet Aguilar na Japet gusto niyang makadate. Joy, kumusta na? Long time. It's been 24 hours. Kaya nga po, hindi ako nauna na tumawag. Aba, masama pa loob mo, ha? Hindi siya nauna. Oo, sige. Joy, anong sagot mo sa ating question of the day? Ay, siyempre po, San Miguel. San Miguel. Second team ko po yun eh. Ano third team mo? Wala. Wala? Hanggang sa... Kaya gusto ko na Hinebra. Sige. Hinebra ta second Apo. niya ay San Miguel. Die hard fan. Nasaan mo si Kuya Haji? Sa radyo. Hanapin mo na sa radyo, ha? Ay, Ate May. Yes. Yung FS ko po. Ay, oo. Message mo ako. Alam mo naman ako, makalimutin. Alam niyo naman po yung FB ko, di ba? Hello po. Ano po? Ano yun? joymila_25@yahoo.com. Ayan. Joy Aguilar Mila po yun. So siya ang maghahanap sa'yo, ha? Sige. Okay, Joy. Ay, dyan na lang po sa page niyo. Tapos, titingnan ko na lang po dyan. Sige. Okay, sige. Siguro si Joy, pag tumatawag, mayroon ng picture, ano? Oo, parang reporter from... Yan. Sige, Joy, may tanong ka? Lagi po ako nanonood ng 30 Sports. Pansin ko nga. Dapat sa kanya yata tayo nagtatanong. Nanonood ka pa niyan, ha? Ilagay na yan. Opo, wala po kasing Hinebra, kaya dyan po ako nanonood. Ganun, ibig sabihin pag Hinebra, hindi ka dito nanonood? Hindi po, nakatutok po talaga ako sa TV nun. Ganun. Talagang die-hard ka, ha? Die-hard ka. Sa amin, hard ka lang. Dito kabila, die-hard. Sige, Joy, meron kang babatiin? Binabati ko po lahat ng mga kabarangay ko. Yun po. Okay. Lahat yun, mga kabarangay. Ay, may tanong po ako. Sure na po ba si Otayos Jeffers? Ang alam ko nakarating na eh, pero subukan natin, ha? Kung meron tayong makausap, ha? Pero sige, Joy, okay na? Wala ka nang babatiin? Wala na po, okay na po. Sige. Bukas ulit. Sige, note ka lang, ha? At subukan natin kung aabot ngayon, kung meron makakasagot sa atin, ha? Opo. Sige. Thank you po. Alright, subukan natin. Okay, sige. Boss! Dali, ha? Nandyan na ba? Nakarating na ba? Boss! Andyan na ba? Import? Sige. Basa ko muna, Meg. John Paul, nandito pa siya sa line, no? Ay, nandiyan ba sa line? Sige, patayin na natin si Die John Hard. Paul Nasino, kung mapipigilan nila si Junmar, malamang rain or shine, mananalo dyan. Tanong ko lang po kung sino po ang import ng Star next conference. Salamat po. Nung wala pa nababanggit si Coach Jason Webb, si Jay Webb. Pero bali-balita, yun nga, baka si James Mays. Subukan nga. Lahat pa lang ngayon gagawa ko ng story. Try natin bukas, ha? Maka-update tayo sa mga imports. Okay. Sige. Freddy Gabon, rain or shine ako dyan. Pabati ang tropa. Si Wilson Ambo, Intong, si Kuya John. Sa sobra, Sa Gubang-Gubang. Caloocan. Caloocan, okay.
Okay. Darwin Redchi, hashtag San Miguel Beer. Actually, dehado beer men. Kasi pag natalo, sabihin, wala na nga sila almazan. Excuse me po. Talo pa rin. Pag nanalo naman, kulang kasi rin na siyang players mismatch. Kaya saan po ba lulugar? Hashtag beer men, question mark. Well, ang importante ay matagal. So that ang importante ay mahalaga. So that is to hashtag win and just hashtag fear the beer. Saan po ba venue ng finals? Meron kasi, ako nakita Lucena, merong isang, alam ko, game 1. Araneta or MOA. Thank you po. Sana ikaw bumasa nito, Idol Meg. At Sir Haji and Dennis. Ganun na rin yun. Ako na rin basa. Okay, sige. Okay na. Basa pa. Isa. Jing Avila. Yan, hanggang Game 6 na. Momentum kasi nasa kanila na. Bukod pa sa kulang sa sentro, pantapat kay Junmar Fajardo ang rain or shine. Hi, Miss Meg. Hi, Jing Avila. Alright. At sa Monday pa po. Sa Monday pa daw ang dating ni Otayus Jeffers. So, Antayus muna kayo kay Otayus sa mga fans ng Ginebra. Wala pa si Otayus. Antayus muna tayo. Sige. Isa pa? Alright. Ayan na. Sige, ganun na raw. Sige, ganun na raw. Kaya naman, maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Amazing Playgrounds, Herdy Friend of California, Bo St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Thermosthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Prince Couture. And syempre, Mr. Amis Tumang, I miss you for 1 year. Tsaka mga kasama natin dyan sa Manila Bulletin na Tempo. Hello sa inyo, nanonood sa atin. Daming TV ron, kasi isa ron nakatutok sa atin. And of course, Sports Radio Family, maraming salamat. To my wife, Queenie, I love you, Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Sioso. Nabalik na ba, Sports Radio Family? Maraming salamat. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.